Isang pagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Psalms chapter 97 verses 1 to 3. Ang Panginoon ay naghahari, magalak ang lupa. Matuwa ang karamihan ng mga pulo. Mga ulap at kadiliman ay nasa palibot niya. Katuwiran at kahatulan at ay patibayin ng kanyang luklukan. Apoy ay nagpapauna sa kanya at sinusunog ang kanyang kaaway sa buong palibot. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po sa chapter 97 verse 4 to 6. Yaong mga kidlat niya tumatanglaw sa daigdig. Kapag inamasdan ang lahat ay nagniningning. Itong mga kabundukan ay madaling nalulusaw sa presensya ni Yahweh Diyos ng sang daigdigan. Sa langit ay nahayag niya ang kanyang katwiran, sa lupa ay nakita ang kanyang kadakilaan. Amen. God bless po sa ating lahat. Muli po isang mapagpalang araw po sa ating lahat ay babahagi ko po ngayon na natatagpuan sa Book of Psalms chapter 97 verses 7 to 9. Ang sabi po dito, lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang pag-aambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Nagagalak itong Zion, mamamayay nagsasaya. Nagagalak ang lahat ng mga lungsod nitong Juda dahilan sa wastong hatol, yaong gawad na parusa. Ikaw, Yahweh, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa limang mga Diyos na ginawa. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Hi, good morning po ulit. Tayo magbahagi muli ng ating devotion sa 97 verses 10 to 12. Sabi dito, mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama. Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Sa kamay ng mga buktot, tiyak na ililigtas niya. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Kayong mga matuwid kay Yahweh ay magalak. Sa banal niyang pangalan, kayo'y magpasalamat. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ito ay panawagan ng Panginoon na iwasan or layuan yung kasalanan, no? Ito yung panawagan. At ito yung palatandaan na mahal mo nga ang Panginoon dahil niresist mo yung paggawa ng kasalanan. Nireject mo yung kasalanan, no? Hindi lang siya basta i-avoid, kundi nandoon din po yung hindi pagsang-ayon sa mga injustice na pangyayari sa lipunan. So, huwag po tayong makibahagi doon. Yun din po, isa din po yun. At sinasabi dito na yung mga loyal sa Panginoon makakaasa na magkakaroon ng proteksyon mula sa ating Panginoon. Yan po ang kanyang pangako sa atin. So, alam naman natin na may reward na naghihintay sa bawat nagsasabuhay ng kanyang mga salita.